Magandang gabi bayan! Nagbabala ang mga labor contractor na posibleng mauwi lamang na mawalan ng maraming trabaho kung tuluyang alisin ng gobyerno ang tinatawag na contractualisasyon o yung ENDO, mas kilala sa tawag na ENDO. Nagpapatrol si Pia Gutierrez. Tuloy ang pangako ng Department of Labor and Employment na sa 2017, mawawala na ang practice ng ENDO o 555. Pero hindi pa rin kontento rito ang mga labor group na pinaglalaban na tuldukan na rin ang lahat ng uri ng pangungontrata ng mga trabahador. Nagbabala naman ang grupo ng mga labor contractor na oras na mangyari ito, marami ang mawawalan ng trabaho. Yung hiring has been put on hold because of the fear nga that these people would be forced to absorb and regularize all these employees. Maapektuhan din umano nito ang competitiveness ng Pilipinas, lalo na sa industriya ng manufacturing at retail. Posible mag-alsa baluta ng mga kumpanya at lumipat sa mga mas maluluwag na ASEAN countries. Hindi na natin maiiwasan that Philippines is now part of the global supply chain. So kapag tinanggal mo yan, yung flexibility na yan, investor could just pull out their investments and bring into other countries. Giit ng Palscon, magkaibang ENDO o 555 sa lehitimong pangungontrata ng mga manggagawa. Mismong si Labor Secretary Silvestre Bello nang umamin na mahirap na tuluyang tanggalin ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon, lalo na at may mga ilang setup ang pinapayagan ng batas. Halimbawa ay sa mga seasonal at project-based employees. From the business point and practical point, kasi siyempre you have to allow some form of contractualization. Yan ang posisyon ko. Panukala ngayon ng Employers Confederation of the Philippines, imbis na gumawa ng mga bagong polisiya, bakit hindi na lang ipatupad ang kasalukuyang mga batas at habulin ng mga umaabuso? We may consider the proposition of Mr. D. And if we do that, I said, it might be on an experimental basis. Pero gate ni Bello, kukonsultahin pa rin nila ang mga manggagawa bago maglabas ng desisyon tungkol sa issue. Katunayan, nakakasana ngayong Nobyembre ang Visayas at Mindanao leg ng Labor Summit para makuha ang opinyon ng mga labor group. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.